I just follow what they'd like to do. So I go by Secret Service and the military. They wanted me to go on a different flight, a different plane, equal safety. I guess there was a threat out there. I didn't really ask too much about it. I get a lot of threats. Nakasalalay sa United States Secret Service ang kaligtasan ng Pangulo ng Amerika. Kaya ayon kay US President Donald Trump, kung magpasya man ang mga itong palipatin siya ng sasakyan dahil sa posibleng banta sa kanyang seguridad, susunod lang aniya siya. Dagdag pa ng US leader, nakasanayan na niya ang kaliwat kanang banta dahil dalaan niya ito ng kanyang trabaho bilang pinakamahalagang tao sa buong Amerika dahil sa kanyang pagiging pangulo nito. I have a lot of threats. I have a lot of threats that you don't know about. Any consequential president has a lot of threats. Non-consequential presidents don't get threatened. And I think that I'm maybe the most consequential president. Kasunod ito ng inilabas ng international media na kuha ng kanyang departure sa Ankara, Turkey noong July 8 matapos ang kanyang pagdalo sa North Atlantic Treaty Organization o NATO Summit. Napaulat noon base sa Israeli intelligence na doon isasagawa ang pag-assassinate sa kanya ng Iran. Ayon kay Trump, isa ito sa dahilan kaya wala siyang tiwala sa Iran. I don't trust Iran. Why? Are you saying I trust Iran? I'm the last person to trust Iran. They've lied to me constantly. I don't worry about anything, to be honest. Whatever it is, you know my attitude? Whatever. Samantala, usap-usapan ngayon ang pagkakatalaga sa dating commander ng Islamic Revolutionary Guard Corps o IRGC na si Dr. Mohsen Rezaei bilang kinatawan ng Supreme Leader at Secretary ng Supreme National Security Council ng Iran. Ayon kay Iranian Professor Mohammad Marandi, indikasyon ito na magiging mas mapuwersa at mas pursigido ang Iran kung sakali mang maghaharap na muli sila ng Amerika para sa isang negosasyon o kasunduan. The meaning that Dr. Rezai, his appointment has for Iran's position with regards to the United States, I think it's a sign that Iran is going to be more assertive. Ayon kay Marandi, sa pagkakatalaga kay Rezaei ay mas detalyado na ngayon ang hinihinging demands ng Iran sa alyansa ng Amerika. Hindi na ito limitado lang sa Lebanon, kundi maging ang Gaza o ang buong Palestina, ang Iraq at ang Yemen. Ito aniya ang pinaniniwalaan ng Iran na dapat ay pag-usapan at mailagay sa isang kasunduan kung nais ng Amerika na muli silang makausap. Ayon kay Marandi, kilala si Rezaei sa matatag nitong posisyon laban sa agresyon ng US. That shows that the MOU from the very beginning for Iran meant Palestine too, and Yemen and Iraq alongside Lebanon. This is important. And then on the subsequent day, Dr. Rezaei was appointed, and someone who in his public positions has been very clear. He's taken a very strong position against U.S. aggression and about Iran's response to that aggression. Sa ngayon, abala ang Amerika sa nalalapit na eleksyon sa Nobyembre na ayon kay Marandi ay sinasamantala naman ng Iran upang magpalakas sa gitna ito ng paminsan-minsang palitan ng pag-atake. Noel Polyarco, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.